iba-iba yung magiging title ko sana dito. Na nakita ko po na pwede ay yung Jacob's Well, ang balon ni Jacob. Pwede rin po naman yung Jesus, the Living Water. Pwede rin po sana ang title. Pero po ang naging title ko ay How Did the Samaritan Woman Come to Faith? Yun po ang naging pamagat. Ano po? Alam niyo na po kung ano ang halos tinutumbok nito. Sa Tagalog, paano ba dumating sa punto ng pananampalataya ang babaeng Samaritana? Ano po? Ibig sabihin, may kinalaman po sa mabuting balita. May kinalaman po sa buhay na walang hanggan. Kung mapapansin po natin, ang aklat po ng Juan ay marami pong mga tinalakay tungkol sa basic needs. Ano po mga pangunahing pangangailangan ng tao? Ano po ang naaalala niyo mga pagpapakilala ni Jesus? Ano siya? Light. Siyang light. Kailangan ng lahat ng bagay ang liwanag. Kasi pag walang liwanag, walang halamang mabubuhay. Pag walang halamang nabuhay, walang hayop na mabubuhay. Pag walang hayop na nabuhay, walang taong mabubuhay. Kaya po nakadepende doon sa light. Siya po ay source ng buhay. Ano po kung naalala niyo kay Kristo? He is the living water. Living water. Ano po? He is the breath of life. Ano po? Kaya ang dami. At dito po sa chapter 4, si Jesus po bilang tubig na nagbibigay buhay. At alamin po natin, dalawa lamang po ang puntos. Masisimplihin ko na lang po sa abot ng aking makakaya. Ano po yung aking share sa inyo? Na may naobserbahan po ako na technique o strategy o pattern ni Jesus Christ. Ang napansin ko, bukit naisip ko po yung kay Nicodemo, paano nagsimula si Jesus Christ kay Nicodemo? At paano din nagsimula si Jesus Christ doon sa Samaritana? Meron po ako nakita na magkapareha sa kanila. Ano po? Ang napansin ko po, dito sa Samaritana, kaya pa punong puntos ko ay Jesus started with a basic need. Si Jesus po ay nagsimula sa pangunahing pangangailangan. Doon po sa tali ng binasa kanina, napansin po ninyo na nagtungo si Jesus sa nang nalaman ito ni Jesus, siya umalis sa Judea at tumalik sa Galilea. Bakit po umalis sa Judea? Kasi meron ng namumuo na competition sa pagitan ni Jesus Christ at John the Baptist. Kumbaga, ito yung ini-ignite o pinalalala ng mga Hudyo. Ano po? Kaya umalis muna siya, nagpunta siya sa Galilea at dadaan siya ng Samaria. Nandiyan po sa verse 4. Mapansin po nyo, kailangan sa Samaria siya magdaan. Ano po? At bakit kailangan sa Samaria magdaan? Naniniwala po ba na kayo ang Diyos ay all-knowing? Amen. Naniniwala po ba kayo? Amen. Bakit kita po kaya natin dito yung pagiging all-knowing ng Diyos? Amen. Amen. Ano po kasi, yung Samaria ay hindi, kumbaga naninirahan doon yung mga half-Greek. Hindi puro Hudyo. Sila ay mga bunga ng Hudyo at ng mga Hentil. Sa panahon na ang 10 tribes ay nasakop ng Assyria. Yun yung nakita kong background dito. Kaya from Old Testament pa siya. Kaya anong reason? Puntahan mo naman natin yung reason. Sa 4:27, pansinin niyo po yung binanggit dito ng verse. At gusto ko lang po magkaroon sa inyo ng clarification. Ano pong napansin sa verse 27? Nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ano po? Nabigla sila. Sino yun sila? Yung mga alagad niya. Yung salitang nabigla ay nagpapakita. Ano pong ibig sabihin pag nabigla? Nagulat sila sa hindi nila inaasahang makita. At tingnan mo po yung background nito, bihira po pala yung mga guro na nakikipag-usap sa mga Samaritana sa pampublikong lugar. Kaya po pala ito yung isang dahilan. At doon po sa 8:40, meron po ba akong napansin na verse? Tingnan niyo po ang 8:48.
para lang po magkaroon tayo ng paglilinaw dito sa verse nito kasi po medyo malabo. Ano po? 8:48. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, hindi ba tama ang sinabi namin ikaw ay Samaritano? At inaalihan ng demonyo. Doon wag tayo sa inaalihan. Doon sa Samaritano. Ang tingin ng mga Pariseo, Escriba, sila po ay marurumi. Kaya para sa kanila, si Jesus ay marumi din. Ano po, kaya para bagang bansag, parang ganun bansag yung parang binang dating. Ano po, kaya paglilinaw po yan ha, yan ang background kung bakit dito sa verse na ating binasa ay kinakailangan sa dumaan, pero kung tutusin, hindi dapat. Kasi sila ay marurumi. Sila po ay magiging ceremonially unclean. Hindi sila pwede mag-participate sa gawain sa templo. Isang halimbawa po yun. Ano po? Kasi hinawakan ng Samaritana at hinawakan ng Hudyo, mapokontaminate sila. Kaya hindi pwede. Ano po? Kaya ang daming mga tuntunin sa lumang tipan. Tuloy po natin. Bakit basic need? Ngayon po nung ang Jesus ay sila pinaglakbay, napagod, nauhaw, isipin niyo po kung anong oras. Katanghali ang tapat. Yung maglakad ka po, halimbawa ng alas 8 hanggang alas 9, parang okay pa. Pero maglakad ka, 11 to 12, parang hindi na maganda. Ano po? At ang ilalarawan dito sa Jesus ay nauhaw. At merong babaeng Samaritana na nagpungo doon sa balon ni Jacob upang kumigib. Ano ang sabi ni Jesus? Kaya basic need. Ano po? Ako na po gusto na napansin ko, si Jesus po yung nagpasimula sa pangunahing pangangailangan. Sabi ni Jesus sa babae, bigyan mo ako ng tubig na maiinom. Ano po ang sagot ng Samaritana? Makapansin niyo po yung sagot. Ipinapakita yung hindi magandang ugnayan ng mga Hudyo at Samaritano. Sabi po dito sa verse 9. Sinabi sa kanya ng Samaritana, kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Sa Tagalog po, mayroong exclamation point. Nagpapakita ito ng emosyon. Tama po? At yung emosyon na yun ay nakikita sa kanyang pamamaraan ng pananalita. Hudyo ka, Samaritana ako. Hindi po ba? Parang ganon. At anong reason? Ang nakalagay niya sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Wala silang magandang relationship. Ano po? Kaya na, yun ang binanggit ng babae. Anong sabi po ni Jesus? Pansinin niyo po yung sinagot niya. Tingnan natin. Sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos. Sa English po yung ipinagkakaloob ng Diyos ay grace of God. Sa King James po, ang ginamit ay grace of God. A gift of God. Ano po? Yung gift na yun ay tumutukoy sa grace. Kasi po yung regalo, hindi naman galing sa atin. Galing sa Kanya. Na kung saan ang binibigay. Kaya regalo din, wala kang ibabayad. Ano po? Ibig sabihin, yung tatanggapin ng babae, ay lahat ay galing sa Diyos. Ano po? Kaya ang ginamit sa King James ay gift, a grace, a gift of God. Ano po? At sabi pa sa verse 10, sa Tagalog, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakalob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Yung nakita kong pangalawang punto, pag katapos ng physical need, o basic need, o literal need, ang sinusunod po ng Panginoon ay spiritual need. Kaya pinakita kong puntos dito, Jesus followed it with spiritual need. At paano natin makikita? Binanggit kasi sa verse 10 of Jesus Christ, yung gift of God, at saka kung sino itong humihingi sa iyo, na saan ay magbibigay sa iyo ng tubig na nagbibigay buhay. Ngayon, yung perception ni Samaritana, perception din ni Nicodemo. Nung sabihin ni Jesus na ang lahat ay kinakailangan ipanganak muli, ang pagkaunawa ni Nicodemo pisikal.
Kaya ang pagkaunawa dito ng babae din, physical, literal. Ano sabi niya sa verse 11? Ginoo, wika ng babae, malalim ang balong ito at wala namang kayong panalo. Ano ang sinabi ng babae? Physical, literal. Ano po? Wala kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Biglang napasingit kasi nga yung balon na yun ay hinukay pa nila Jacob. Uminom yung kanyang mag-anak doon sa balon na yun, pati ang mga hayop. At doon sa nakita ko po, parang 1930s, kasi ganun, hinukay po uli yun para linisin. Nung maabot nila 100 feet, at nung panahon na nilinis, 128 feet na siya. Ano po, palalim ng palalim. Ano po, kaya, kung titignan natin, nanghihingi ka ng tubig, sabi mo, ikaw ba'y magbibigay ng tubig na nagbibigay buhay? Ay, wala kang panalo. Ang lalim. Di ba ba? Tapos wala pa talaga dapat silang communication. Wala kasi silang magandang relationship. At ang sabi dito, biglang napaugnay, ano po, nakabalik sa lumang tipan. Higit pa ba kayo kaysa sa amin ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Kaya yung unang punto sa basic need, lahat ng yun darating sa punto na mauubos. Hindi siya nasapat. Ano po? Kaya yung number one point nga, yung basic need, napakalinaw po na kapag pala physical, literal, isipin natin ang lahat ng ito may hangganan. Hindi dapat tayo makontento doon sa may hangganan. Ano po? At ang binibigay nga dito ng Diyos ay yung walang hangganan, yung buhay na walang hanggan. Ituloy po natin. Ang sabi dito, sa verse 14, ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Yung paglalarawan daw po pula nito, yung bukal, ito ba magpersa siya? Ano po? Parang sa buhay ng dalawang isang tao, yun ang magiging dulot. Ang ginamit ko sa salitang English ay vibrant. Parang yung John 10:10. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yun daw po yung paglalarawan ko. At iniisip ko po, totoo kaya yun? Noong tayo po na-born again, at malaman natin na tayo po ay recipient, tagatanggap ng buhay na walang hanggan, anong epekto sa atin? Lagi po ba tayo malungkot? Nawalan po ba tayo ng pag-asa? Masaya. Di po ba naging masaya tayo, naging payapa tayo, naging positibo tayo? Kasi yung palang regalo ng Diyos na dati wala naman sa atin, hindi natin taglay. Kabaliktaran ng ating kalagayan. Ano po? Kaya yun po ang nilalarawan nito. Pansinin po natin, dito sa pangalawa, na puntos ko na Jesus followed it with spiritual need, ay gusto ko po akong banggitin sa inyo. Nung sabihin po doon sa verse 10, ano po sinabi sa verse 10? Sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos, binanggit ko po yung gift, ano po, gift of God. Pangalawa, kung sino itong humihingi, at yung pangatlo, ay bibigyan siya ng tubig na nagbibigay buhay. Ang ganda po nitong i-expound. Ano po, papansinin po natin, paano ito na-expound? Meron kayang idea yung babae tungkol kay Jesus? Wala. Hindi niya kilala. Pero may idea siya sa lumang tipan. Sa Mesaya. Paano nakarating sa Mesaya? Nabanggit ng babae na siguro isang propeta. Paano nabanggit ng babae na siguro isang propeta si Jesus? Ano ang kwento? Ito ngayon yung naging pamamaraan ni Jesus. Pumunta siya sa kalagayan ng kanya, ng babae. Sabi niya, ano yan? Dalahin, parang dalahin. Ano yung nakalagay sa babae? Anong verse? Verse 16. Yan, isama. Okay. Isama mo rito ang iyong asawa. Ang sagot ng babae, ang sagot ni Jesus, tama ang iyong sinabi.
Sapagkat ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Nagkaroon na ng ilang asawa yung babae? 5. Ibig sabihin na diborsyo, unang kasal, diniborsyo. Nag-asawa ulit, kinasal, diniborsyo. Nakalima. Yung kinakasama niya, hindi pa sila nakakasal. Pumasok ngayon sa kalagayan ng babae. Dapat sino po dito, pag ang pinag-uusapan na yung buhay ng tao, merong kaunting pag-iwas. Papasin ko po sa inyo, nasa yung verse na yun. Ang sabi din sa verse 16, umuwi ka at isama mo dito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala po ang asawa ng babae. Tama ang sinabi mo, wala kang asawa at tubo ni Jesus. Sapagkat di man ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Ang sinipunan niya, sa wari ko'y propeta. Medyo nagkakaroon na siya ng idea. Tuloy po natin. Bakit pagdating sa verse 20, dito sa bundok na ito, sumasamba ang Diyos. Para naman sa usapan na pag nakuproblem mo ng isang tao, na-evade, na-change topic. Yun ang dating po dito sa akin. Na pinag-uusapan na yung kalagayan ng babae na siya ay sinner. Pinapakita na may problema ka. Pero nag-evade, umiwas yung babae. Ang tinukoy na ay yung pagsamba dun sa bundok na yun. Kaya, kumapansin ko, inihahamdin ko sa tunay na buhay, pag ang pinag-uusapan, halimbawa ay kanya-kanyang buhay natin, meron ng evasion, naiwas na. Meron pati magaling mag-change topic. Napansin mo rin yun? Yun ang nakita ko dito. Sabi ko, realidad. Yung Samaritana, larawan ng isang tao makasalanan. Tayo makasalanan din dati. Pero kahit born again na tayo, minsan evasive pa rin tayo. Kahit born again na tayo, kahit tayo naman ng Diyos, minsan may paiwas pa rin tayo. Parang nasa foul ka na, parang nasa limit ka na. Kumbaga, pinapasok mo na ang aking boundary. Ano po? Isa sa problema yun. Pero paano naman in-address ng Panginoon? Kasi sa Samaritana, may faith sa Kanya. Hindi pa nangyayari, pero alam niya na kaya natanong sa ito, naniniwala kayo, na nalalaman ba ng Diyos ang lahat ng bagay? Ang sagot niya nalalaman. Paano nagpatuloy si Jesus? Yung babae, binuksan niya at pagsamba. Pansinin po natin yung binabanggit sa verse 20. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyo mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Dinagon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, di na dumarating na ang panahon na sasamba ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Saan ba galing ang kaligtasan? Sa mga Hudyo. Sino yung Hudyo tinutukoy? Jesus Christ, ang tagapagligtas. O ano po? Bakit sinabing Hudyo? Kasi galing sa lahi ni Juda. Jew, doon yung galing. Nalimutan ko lang po yung reference niyan. Ano po? Pero pag nakita ninyo, si Jesus Christ ay from the tribe of Judah. At sa lumang tipan, bakit tinawag na Jew? Kasi doon sa Juda. O, ano po? Ilan tribe sa lumang tipan meron? 12 tribes. Ilang kingdom meron ng lumang tipan? Ang mahati ang dalawa. Magkasama isang po sa taas, magkasama yung dalawa sa baba. At nasa baba, ay naandito na yung Jerusalem. Na sinasabi na sasamba, sinasabi ng mga Hudyo, sa Jerusalem lang. Samantalang kami, meron din silang bundok na sinasamba. At linaro ni Jesus, sasabi, darating ang panahon na hindi nyo kailangan sambahin sa Jerusalem o sa inyo. Ano po, sa bundok ninyo. Darating daw po yung panahon. Ngayon po, dinanggit pa ano nga ba? Sumamba. Ano pong ilalarawan dyan? Ang sabi po dito, Spirit and truth. ngunit dumarating ng panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay, pansinin niyo po ang salita na ginamit, tunay. Ano po, hindi lahat ng sumasamba ay talagang tinatanggap ng Diyos. Hindi lahat ng sumasamba ay talagang anak ng Diyos. Kasi po nakakapukaw yung salitang tunay. No, di po ba? True worshipers, tunay na sasamba. Paano yung sinasabi po dyan? Yung sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit binanggit Espiritu?
Kasi po doon sa sumunod na mga salita, binanggit na ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siya sampahin sa Espiritu. Kaya wala tayo dito anumang anyo. Wala tayong anumang imahe. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Kaya sasabihin naman natin, ay, di ba si Kristo nagkatawang tao? Di ba yung siyang anyo? Meron anyo. Tama. Inutos ba ni Jesus na magkaroon din ng mga imahe siya? Wala. Kasi po sa Lumang Tipan, bawal na bawal yun. Ano po, kinamumuhian ng Diyos ang gumagawa noon. Kaya si Jesus, wala rin siyempre ituturo na kung mga kanyang imahe. Kaya po, nung tayo makaunawa na dapat natin ang katotohanan, inaalis natin. Tama po, ako nagpili rin ako noon. At meron yung maliit na ilaw. Tama po. Meron tayo sa altar, meron sa kwarto, meron sa kwarto. At sabi nga, alam ko sulasyon, mahal ko si Lord. Nakita ko tayo kung magbilhin. Nagbili ako, tapos ay maganda may ilaw-ilaw. Ano po? Kulay pula. Nung pagpagin ako, mali pala yun, idinamay kong alisin yung kay Mother. Bakit yung mga nasa altar, inalis ko lahat yun, isinama ko yun. Pero hindi ko sinono o itinapon o ibinapon. Kasi alam ko, hindi akin yun. Pero alam ko sa Bible, mali. Kaya tinanggal ko lang. Hindi naman nagalit si Mother, wala na siya. Hindi nagalit. Sabi, nasa na niya yung mga ano ko dito? Hindi ako nakinig. Ay, siyempre, pag nakinig ako, simula niya ng problema, hindi ako nakinig. Hinahayaan ko siya. Kalaunan ko, dahil nahilig mag-uklat-uklat, natukoy, pinalipin. Kaya, sunod naman, battle na naman niya, nakibatin. Ang pinakamatindi po namin doon yung Santa. Sinasabi ko lang sa inyo, kasi nakaugnay dito. Katotohanan, yung Santa, pinoposisyon. Pag mahal ng araw, meron yun sa high school. Oo, maganda po pati ang damit nun. Pangalawa, mayaman yung Santa na yun. Talo ako nun. Ay, pag-aari. Kasi meron yung danaw. Yung danaw, yung kita nun, yun ang pang sa kailangan niya. Kung ito walang danaw na, may danaw. Kaya kumbaga, sabi ko, napakahirap. Kasi sabi, ibinigay pa sa kanya ng lola niya. O ano yung sa... Pamana! Ibig sabihin may mga sentimental value. At ang ginagawa ni Mother, pinapamano. Yung mga bata, halimbawa, simple, pamamanuhin. Eh si Mother, kasi nawala sa atin namin, nakakawag siya. Huwag ka na mamano, may nag-aaway na nagtatalo. Hirap ka na. Sabi ng lola, magmano ka. Sabi naman ng ginawag, halimaw yan. May battle, nagmabattle. Hindi ka na rin. Kaya, pray kami, tapos inisir namin yung salita ni Lord. Kalaunan po, natanggap niya, naalis na sa bahay. Di kala namin, victory na si Lord, tagumpay na. Pwede natin mag-iwa yung bandila. Ay, dito na naman ngayon, may mahal na araw na naman. Hinahanap yung kapatid, bakit po kanya wala ko yung Santa doon? Galit na ngayon si Materes. Tinatawagan ng ibang kapatid. O bakit di ba nila dinadala yung Santa doon? Galit na yung Santa. Patay na. Bumalik na naman sa dati. Kaya kumbaga, purong sulong, napakahirap kong magbatid. Kasi po nasanay tayo doon. Kaya yung katotohanan, ang hirap po matindigan, matayuan. Pero ang napansin po, wag tayo, susuko tayo hihinto. Ano po, kami nakikibatid mo. Ako na nandun na sa harapan, sabi ko, Mother, accomplice ka dyan. Damay ka dyan. Bakit ko nasabing damay? Eh sabi ko, ikaw ba yung tumutulong sa kanila para ilagay? Kaya damay ka dyan, alam kong mali yan. Yun, at least nakakabuga ako ng ganun. Na itatayo ko kung ano yung katotohanan na sinasabi ni Lord. Nakakatawa naman po. Ano sabi ni Mother pag sabi damay? Ay walang man, nangingiti-ngiti. Kasi natutumbok siya ay kumbaga na yung tunay niyang isip at damdamin, na-concern pa siya doon na na-address. Kaya pag hindi man siya nagalit, kaya yung nakakatuwa doon na yung nandun niya si Honey, witness siya sa ginagawa ko sa kanila. Pero pagdating sa tunay kong magulang, lahat magkaaway na. Pero isa lang po ang dapat nung targetin sa aking pamilya. Pag yung nanay ko po ay sumurrender, damay ang mga kapatid. Kasi kung nag-Bible study ako sa kanila, pag darating po sa imahe, para po lang ibang level dito kung usapan na, mainit na. Ano po? Mainit. Baka hindi na makinig ng word of God. Ay ano po, hindi lang po pati ganun. Parang meron ba ganun pa na parang andam.
Yung parang may inis na, may hagas na. Ano nararamdaman ko? Kaya battle. Pero yung mga kapatid na sabi ko, ano yung maging pananaw ni nanay, doon din kami. Kaya nakasalig sa kanya, isa kasi nanay, galit sa akin. Iwas rin ng iwas. Hindi ako na tagumpay. Pero wala na akong guilt. Wala na akong, kumbaga tatalahin na, Lord, so hindi ko nagawa. Nagawa ko na po sa kanila. Ano po, kaya tuloy po natin dito, yung tunay na sasamba. Kaya po tayo mga kapatid, mga pasin nyo, hindi tayo nahinto na mag-aral na salita ng Diyos. At ito pong tunay na sasamba, pansinin po natin yung daloy at malapit na tayong matapos. Eh, maaga pa pala. Sige. Pansinin po natin, biglang binanggit po ng babae sa verse 25, sinabi ng babae, nalalaman ko po, paparito ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Sabi ni Jesus, akong nagsasabi sa iyo, ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Sa English po, ang ganda. Sabi ni Jesus Christ sa verse 26, Jesus said unto her, I that speak unto thee am He. Ano po, para siyang English kalabaw. Pero ang ganda, ang dali unawain. Ako na nagsasalita sa iyo. Ako siya na nga. Ako na nga yung Messiah. Ako na ito na nagsasalita sa iyo. Anong nangyari po sa babae? Ano po ang ginawa niya? Dito po mapapansin natin na interrupt. Ano po? Na-interrupt po yung usapan. Dumating po kasi yung mga alagad. Ano ba yung text natin? Hanggang 26 lang pala. Pwede natin po ituloy. Siguro mga 10 minutes pa. Kung napansin po natin, nung dumating po yung mga alagad, ang sabi nga dito, nabigla sila nang makitang nagkikipag-usap siya sa isang babae, ngunit isa man sa kanila ay wala nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya kung bakit siya nagkikipag-usap sa babae. Umalis yung babae na po sa taloy. Iniwan, sabi dito, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bahay at sinabi sa mga taga roon, halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ang lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya doon ba sila ng bayan at nagpunta kay Jesus? Samantalang makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, grabe, kumain na po kayo, ngunit samugot siya, ako'y may pagkain hindi ninyo alam. Kaya nag-usap-usap ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ang tuparin ang kalooban ng nagsuko sa akin at ganapin ang pinapagawa niya. Pagkain. Physically, ano ba ang silbi ng tubig at ng kanin? Nakakaisang gutom at uhaw at nakapagpipili sila nakakakas ang kalusugan. Nakadepende ka. Kung gusto mong mabuhay, kinakailangan mong uminom at kumain. Kaya spiritually, nakadepende na si Jesus na gawin ang kalooban ng kanya Ama. Sabi dito, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsuko sa akin at ganapin ang pinapagawa niya. Ano po, napakalinaw. From physical na naman, napunta siya sa spiritual. Kaya sa spiritual, pwede mong i-reinforce. Kaya Jesus Christ, nire-reinforce niya yung idea ng babae na siguro ikaw po isang propeta hanggang nakarating sa Messiah. Ano po? Kaya pwede pong pangatlong puntos ko na nire-reinforce yung spiritual. Ano po nakalagay dito? Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihin na? Sinabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa na anihin. Di po ba physical na naman ito, literal na naman? Pero ano ba anihin nila at ano ba yung hinog na? Siya palagay po ninyo, sino o ano ang tinutukoy nito? Mga tao. Sino yung mga tao? Yung mga taga-bayan. Di po ba umalis yung babae? Saan siya nagpunta? Nagpunta po sila doon sa bayan at pinamalitan niya yun. Papasahin na po tuloy-tuloy. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya magkakasamang nagagalak ang nag-aasik at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihan, ibang nag-aasik at iba naman ang nag-aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi nyo inihasik. Nagpagal ang iba at kayo ang nag-aani sa kanilang pagpapagal. Maraming Samaritano sa bayang Yahon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patutuong ito ng babae. Pansin po ninyo, nasisig pa lang siya,
May faith pa lang siya. Anong ginawa niya? Nag-i-ebanghelyo na siya. Kaya po hindi lang kung bago kang born again na makapag-ebanghelyo. Sasabihin mo lang kung ano yung nangyari sa iyo. Yun Amen. lang po ang gagawin natin. Kaya nga po hindi struggle. Kaya nga po nung nagsisimula din ako muna ng palataya, iniisip ko rin, nagkakala din ako, pero nagmamasid ako. Pero sinishare ko rin yung kunti ko, nalalaman. At by principle, yung pakunti-kunti po, yan ang simula ng pagdami. Pag hinintay mo munang tumamit, sa kakang gagawin, pag madami na, yung kunti-kunti mo dito, nalililimot na. Kaya kung maganda, may kunti kang alam, i-practice na para hindi po malimot. Amen. Ano po ang sabi dito? Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginagawa. Doon lamang po. Kaya sabi niya, siguro propeta ka. Sabi ni Jesus, ako ang Mesayas, kausap mo na. Ano po? Kaya nakilala ng babae, si Jesus Christ. Nagpakilala siya. Yun po yung naging approach ni Jesus Christ. Ano bang sabi po sa verse 40? Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling. Pansinin po ninyo, ang tunay na naboborn again, palapit sa Diyos. Ang tunay na naboborn again, meron siyang pagnanais sa Diyos. Paano po nasabi? Ang sabi po nila dito, kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, iniling nila Manatili. na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. Pansinin po ninyo, kaya pag sinabing born again, meron yung laging sinyales. Meron yung laging palatandaan. Hindi pwedeng wala. Kaya po pag sinabi natin nanampalataya o tumanggap yan noon, pero di mo na nakita, delikado yun. Maaaring hindi yun tunay. Kasi nagbanggit ng John chapter 4 na may tunay. Ano po? Ano pang sabi dito? Sa verse 41, at marami bang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sinabi mo, kundi dahil sa naninig namin sa Kanya, nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Pansinin po ninyo, kung tayo, hindi tayo all-knowing, huwag kang dumaan sa Maria. Hindi ka makakapag-participate sa templo. Pero si Jesus Christ, dahil alam niya, meron dumaliligtas, tatanghali ang tapat, anong ginamit niya? Kahingi ng tubig pa, inom. Ay bakit ka sa akin nanghihingi? Wala, kumbaga, ano tayo? Hindi tayo friends. Ano po, hindi tayo friends. Bakit nanghihingi? Pero sabi ni Jesus, kung alam mo lamang ang deep, ang kaloob ng Diyos, at kung sino ito, na hihingi sa iyo, at na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, ikaw sana ihingi. Pansin niyo po yung mga ginagawa ni Jesus Christ. Kaya po, kumbaga, dito pa lamang, may maunawa na tayo. Ano bang ginamit ni Jesus Christ? Yung asawa. Tunay na hindi niya asawa. Siguro propeta ka. Nanganganak siya. Tapos yung nag-build up po siya hanggang ma-reach niya ang goal. Ano po, kaya 2 puntos, kung dadagdag ko ito, nakisa po dito, i-reinforce mo yung spiritual. Magsimula ka sa physical, pero kayo sa, wala na pala tayong asin. Eh sa Biblia nga pala, tayo ay asin at ilaw. Nakakunik ka na. Dahil nakakunik ka na, kailangan mo i-reinforce yung spiritual. Di po mahirap ako ng ilaw, halimbawa, kailangan ko natin ng ilaw, pero hindi sa spiritual. Kung wala kang Kristo, wala kang ilaw. Kailangan mo sa Kristo. Nakakasimula ka na. Ngayon, yung mga mayroong kaloob mo ng evangelism, pwede nang pumasok ngayon ng gospel. Ayos na. Ano po, kaya pag-pray natin, kasi simple ng message ng Lord sa atin, tularan natin yung Samaritana. At gayahin natin yung pattern ni Jesus Christ. Ano po tayo pinanalangin? Ama namin Diyos sa mga Panginoon.